Magandang umaga po, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating pagpapatuloy ng serye na Love and Joy, Discover the Connection. No? So lately po ba kayo po no na sa serye na to ng Book of Philippians, kayo po ba sana ay nag-i-increase ng love at nag-i-increase ng joy, no? So, itong recording na to para po talaga sa inyo na mga taga Washing Well, no? Na patuloy na nakikinig sa salita ng Diyos. So, ini-encourage ko kayo na talagang makinig kayo every time na meron po tayo nito at i-apply po natin sa ating buhay. Okay, so pagpapatuloy po natin ang serye natin na Love and Joy. And as a review, ano po yung natutunan natin? What is love? No? What is love? Ano po yung love? Ha? True love is, ano daw? An unconditional commitment towards an imperfect person to seek their highest good, which oftentimes requires sacrifice. Yun po ang true love, no? Ang true love daw ay isang commitment. Hindi po yan yung mga napapanood nyo sa mga radyo o napapakinggan sa radyo o teleserye na damdamin lang, pero ito daw ay isang commitment. At itong pagmamahal na to ay ipinapakita rin po sa mga tao na minsan mahirap mahalin, no? Imperfect person. So tingnan mo nga yung katabi mo. Mahirap ba mahalin yan? Sabihin mo sa kanya, mahal kita sa Panginoon. Okay? So, ano po ang purpose? To seek their highest good. Para po sa ikabubuti po nila. Yan. Kaya nga minsan po, may sacrifice. Katulad po ng mga magulang. Katulad po ng magulang ko, si Papa Ferdy, Mama Ginia, no? Nung pinapalaki po nila ako po isang imperfect person at marami po silang naging sakripisyo po sa akin, no? So kaya nagpapasalamat po ako sa magulang ko sa pagtitiyaga nila na ako po'y palakihin na may takot sa Diyos at pagmamahal sa Diyos at pagmamahal po sa kapwa. Yun po yung true love, no? Unconditional commitment. So sabihin mo sa katabi mo, I am committed to love you in the Lord. Haba, no? I am committed to love you in the Lord. Okay. So ano pong mangyayari niyan pag may ganyan? Pagka tayo po ay nagmahal unconditionally, ang mangyayari po ay tayo ay magkakaroon ng joy, kaligayahan. Paano po ba natin ma-experience ang joy o kaligayahan? Kapag po tayo hinuhuli natin ang ating sarili, di ba? At inuuna natin ang Diyos. At binibigyan po natin ng konsiderasyon ang ibang tao. Ibang-iba po ito sa turo ng mundo, no? Ng mundo gusto ikaw muna, punan mo muna yung sarili mo. Hindi po. Sa ekonomiya po ng Diyos, kung gusto po nating maging masaya, kailangan po huli tayo. Huli tayo. Pero magagawa lang po natin yon kapag meron tayong Diyos. Pag inuna natin si Jesus. Kasi si Jesus po ang pupuno po sa atin ng ating tunay na kaligayahan. Kaya meron po tayong kapangyarihan na magbigay sa iba. Kasi po ang Panginoon, siksik-liglig umaapaw po ang presensya niyan. Kaya yung joy, magiging extraordinary, nakakapagbigay po tayo kahit minsan upos na po tayo. Pero dahil po sa relasyon natin kay Jesus, and the power that He gives to our lives, tayo po ay may joy despite po sa mahirap ng buhay. So, spelling ng joy, i-spell nyo nga, J-O-Y, joy. No? Jesus, others, you. No? So, sabihin mo ngayon sa katabi mo ngayon, lumingon ka sa kanan, sa kaliwa, sabihin mo, be joyful. No? Be joyful. Rejoice in the Lord. Kasi yan po yung command, no? Sa Philippians. Ang sabi po, rejoice in the Lord always. I will say again, rejoice. Okay? So sabihin mo sa katabi mo, rejoice. Isipin nyo yon, no? Na ang Diyos natin, kino-command tayo na maging masaya.
Kasi gusto niya po tayo maging masaya. So, tingnan mo po yung katabi mo. Tanungin mo nga, masaya ka ba? No? Masaya ka ba? No? So, sabi niya po, let your gentle spirit be known to all men. The Lord is near. Ibig sabihin lang po na dapat po, ang tunay na ligaya natin ay ang nearness ni God. Nearness ng Lord sa buhay natin. Kaya po tayo pwedeng magkaroon ng gentle spirit dahil po sa presensya ng Panginoon sa ating buhay. No? Kaya sabi niya rin po dito, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. So ano pong matututunan po natin dyan? Ito po ang matututunan natin, ang overall message po natin ngayong araw na to. Basahin niyo po. Tito Jo, pabasa. Guard your joy. Okay? Beware of joy robbers. No? Meron pong nagnanakaw po ng ating kaligayahan sa Diyos. At ang iisa lang pong nagnanakaw niyan, kundi si Satan. Sabi nga po sa Biblia, the devil came to steal, kill, destroy. Yun po ang sabi ng Biblia, na si Taning, yun yung gusto niya. Nakawin ang ating kaligayahan sa Panginoon, patayin ang ating kaligayahan sa Panginoon, at sirain ang kaligayahan po natin sa Panginoon. Kaya po tayo, maging beware of joy robbers. Paano po ginagawa ng enemy yan? Ito po yung mga pinapadala niyang robbers. Ito po yung mga pinapadala niyang magnanakaw. No? Unang-una is worry. Okay? Worry. Ibig sabihin po niyan pag-aalala. Saan po ba tayo kadalasan nag-aalala? No? Saan po ba tayo kadalasan nag-aalala? Nag-aalala po tayo sa finances, sa relationship, sa kung meron ba akong maibabayad this week, ay may ibabayad ba ako sa mga utang ko, yung mga deliverables ko sa trabaho, ang dami po nating wino-worry. At yan po yung katotohanan ng buhay. At dahil po sa worry na yan, nawawala po yung focus natin sa Panginoon. Tama po ba? Kaya nga po, ang solusyon is verse 6. Basahin po natin, verse 6. Be anxious for nothing. Huwag kang mabalisa. Pero hindi niya po iniwan doon. Instead na mabalisa ka, dapat daw by prayer, supplication. Ikaw po ay lumapit sa Panginoon. Ikaw po ay magdasal. Yan. At hindi lang yon, magpasalamat with thanksgiving. Ano sabi niya? Ihain mo, let your request be made known to God. Ihain mo ang alala mo sa Panginoon. Napakaganda po nun, di ba? Kasi po, kapag tayo po ay nag-worry, inisip po natin ang isang bagay na negatibo, tayo po magiging negatibo. No? Pero kung isusurrender po natin yan sa pagdadasal at pagpapasalamat, ano mangyari? Ito po, ang kapayapaan po ng Diyos ay mapapasa atin. Right? Sabi niya, the peace of God which surpasses all comprehension. Hindi mo maintindihan. Bakit kaya ganito nararamdaman ko kahit ang dami kong problema? Will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ako po this week, nakakaranas po ako ng temptation na ma-worry. Dahil po sa mga health concerns. Unang-una po, yung sister-in-law ko po, yung kapatid po ni Shar, meron po siyang brain surgery, nagre-recover po siya ngayon. Yung isa ko pong kaibigan, pabalik-balik sa ospital dahil merong kidney disease at nauubusan na rin po ng probisyon. Yung isa ko pong kaibigan rin, no, na aksidente, na broken ribs. At si mama, chine-check up. Lahat po yun, no, this week talagang ang bigat po sa puso ko. Pero na-remind po ako na be anxious for nothing. Huwag ka mag-alala, anak.
idasal mo yan, ipanalangin mo yan. Yun po yung alam kong gawin. Minsan po kasi, pag nag-worry tayo, ang laging tanong natin is, Lord, anong dapat kong gawin? Anong dapat kong gawin? Diba? Hindi ko alam ang gagawin ko. Baguhin po natin. Kapag po tayo na worry, isipin po natin kung ano po yung alam na natin gawin. At ano yung isang bagay na dapat alam natin gawin kapag po may mga ganito na bagay, na difficulties, no? Na anxiousness. Ano po? Magdasal. At magpasalamat. So sabihin mo po sa katabi mo, magdasal ka at magpasalamat. Sabi mo, thank you, Lord. Thank you. Yun po ang dapat nating gawin. No? So, ang question po sa atin is, ano po ba ang una nating naiisip kapag meron po tayong problema? Lumalapit po ba tayo sa Panginoon sa panahon ng kagipitan? O naiisip ba natin siya, pasalamatan, kahit po sa hirap? Tanungin niyo po ang inyong sarili. No? Guard your joy. Beware of joy robbers. Ano pa po ang mga joy robbers? Okay? Pangalawa po is maling pag-iisip, wrong thinking. Wrong thinking, maling pag-iisip. Ako po minsan guilty rin po ako niyan. No? Sa wrong thinking. Meron po tayong tinatawag na T principle. Bakit po ba importante natin ito ma-address? Kasi po, ang wrong thinking, no? Minsan po, magke-create yan ng maling emosyon. At pag mali yung emosyon, mali rin po ang inyong aksyon. Kunyari lang po, di ba? Ay, bakit kaya hindi ako pinapansin nito? Parang sinupladahan ako nito, ha? Di ba? So, iniisip natin, sinupladahan tayo. So, nagkakaroon tayo ng emosyon na hindi naman dapat meron. At ano nagiging action natin? Di ko na rin siya papansinin. Ganon. Eh, yung pala, kaya hindi ka napansin, eh, yung pala yung nabibingi na. Hindi mo alam. So, nagkakaroon ka ngayon ng maling pag-iisip. Nagkaroon ka ng maling emosyon, nagkaroon ka ng maling action. Hindi po dapat ganun. Ano po ang cure sa wrong thinking? Dapat po, ang cure po sa wrong thinking ay tamang thinking. No? Ito po ay positive thinking in terms of thinking of the character of God. Sabi niya, finally, brothers and sisters, kung ano daw ang totoo, yan ang importante, ang katotohanan. Unang-una dapat nating isipin is ang katotohanan. Katulad ng example na ibinigay ko sa inyo kanina. Bago mo isipin na mayroong masamang intention to, isipin mo muna, ano ba yung totoo? Diba? I-suspend mo muna. Sabi niya, whatever is honorable, whatever is right, tama, pure, no? Dalisay, lovely, good repute, excellent, and worthy of praise, yan ang mga bagay na dapat mong isipin. Di ba po ba? Ganon. Kaya po tayo dapat, careful po tayo sa iniisip natin. Dapat po aware, at least aware tayo. Bakit ko ba naiisip to? Bakit ko nararamdaman to? Totoo ba itong nababalitaan ko to? Narinig ko ba both sides? Meron ba akong kinalaman dito? Makakatulong ba ako sa problema na to? Kasi po, pag may right thinking tayo, maiiwasan po natin yan, yung mga chismisan, no? Yung mga away-away na wala namang dahilan. Kasi po, meron tayong tamang pag-iisip. Yun po yung sinasabi ng Panginoong Diyos sa kanyang salita. No? Okay? Yun po yung sinasabi. Kaya nga po, paano natin gagawin yun? No? Sabi po sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, we are destroying speculation. Haka-haka. Okay? Huwag daw maniwala sa haka-haka. Dinedestroy. Tanggalin mo yan. And every lofty thing raised up against the knowledge of God. And anong ginagawa? Take every thought captive. Teka, naiisip ko to. Totoo ba to? Yung nabasa ko sa Facebook, totoo kaya to? Eh, ang dami-dami na yun sa Facebook. Scam. Ang dami-dami ngayon sa Facebook. Hindi mo alam kung totoo. AI lang pala.
Diba? Kaya nga, take every thought captive. Kaya nga dapat po, ginagwardyahan po natin kung ano yung pinapanood natin, anong pinapakinggan natin, anong binabasa natin. At dapat ito ay kino-compare natin, ito ba ay naaayon sa salita ng Diyos? Okay? Kasi we need to take our thought captive to obey Jesus. Yun po yung purpose, to obey Jesus Christ. Kaya nga po ito ang command sa atin. Dapat alam po natin yung salita ng Panginoon. Basahin nyo, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it." No? Ito daw, salita ng Diyos, ay dapat po nasa ating bibig at dapat daw po nasa ating isipan. Okay? Sabi nga ni Jesus, no, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. And what do we do with the Word of God? I-meditate. Meaning po, nguyain. Nguyain po natin. Nguyain natin ang salita ng Diyos. Ruminate. Para pong mga baka. Ang baka, ngunguya. No, ng damo. Lulunukin. Hindi talagang lunok na lunok. Tapos idudura, kakainin niya uli. Ganun po. Ninanamnam. Namnamin natin ang salita ng Panginoon. For the Lord is good, and His words are perfect, are precious. No? Kailan? Day and night. Ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin lang po, hanggat kadalas-dalasan po natin siyang gagawin. No? Iisipin po natin siya. Right? Anong purpose? Para po tayo ay maging careful to obey or to do lahat po nung nakasulat doon. Okay? And ano po ang reward? You will have success. Minsan lang po, tayo pag binasa nating verse na to, gusto lang po natin ito, meditate, then you will have success. Pero ayoko nang i-apply. Ayoko na yung to do according to all. Kasi ang hirap love your enemies. Kasi ang hirap dahil talagang forgive, magpatawad. Diba? No. Kung gusto po talaga natin maging successful at mabless, kailangan po, we must be careful to do according to what is written in it. Hindi lang po dito. Dapat po isinasabuhay. Dapat po pati kamay, paa, lahat ay isinasabuhay natin na salita ng Panginoong Diyos. Ang tanong lang po sa atin, tayo po ba, yung mga binabasa po ba natin, pinakikinggan, nakakatulong po ba sa paglago natin, sa pananampalataya po natin kay Jesus? Okay, yung pinapakinggan nyo tuwing hapon sa radyo, nakakatulong ba yan? O nagke-create lang ng maling emosyon? Yung binabasa nyo po ba, yung salita ng Diyos, araw-araw, may Bible app na po. No? Meron naman kayong may mga phone naman kayo, pwede nyo na i-download yung Bible app. May Tagalog version dun. May Ilocano version. May Cebuano version pa. So ano pong topic natin today? Guard your joy. Okay? Sabi mo sa atin, guard your joy. Beware of joy robbers. Beware of joy robbers. Panghuli, ito po ang joy robber. Covetousness. Ano daw yung covetousness? Yun yung kapag may asawa na, inasawang pa, covet yon, covet, di ba? Covetousness. Ang tawag po doon. Ibig sabihin lang po ng covetousness is inahangad mo ang isang bagay na meron ng iba na wala ka. Okay? Na gusto mong nakawin sa kanya, yung isang bagay na blessing niya, gusto mo mapasayo. Tanggalin mo po sa kanya. Yun po ibig sabihin ng covetousness, no? Sabi po sa Biblia, ng salita ng Diyos, for this you know with certainty na no covetous man daw ay may inheritance sa kingdom ni God. Ayaw niya po yun. Ayaw niya po yung nangaagaw ng gamit o ng relasyon ng iba. Hindi po kasi tama yun. No? Ang kabaliktaran naman po ng covetousness
No, kaya po ayaw ng Panginoon yung covetousness. Kasi po, ang gusto niya sa isang tao, yung kabaliktaran. Contentment. Kontento. Kontento sa buhay. No? Sabi po, comparison is the death of contentment. Kapag po tayo, no, nag-start na po mag-compare ng blessing ng Lord sa iba, nawawala po yung contentment natin. May isa nga po nagsabi, no, na we buy things, the money that we do not have. Bumabili tayo ng mga bagay na wala naman tayong pera to impress people that we do not like, para i-impress yung mga tao na hindi naman natin gusto. Di ba? Dahil wala po tayong contentment. Okay? Sabi po sa Philippians chapter 4, kung ito po si Paul, sobrang content nito. Kasi siya nasa kulungan po siya eh. No? At yung kulungan niya noon, nung unang panahon, talagang mabaho, madumi, hindi ka nais-nais. Pero ito po yung sinabi niya, not that I speak from want, I have learned to be content. Natuto na akong makontento. Okay, natuto na akong makontento in whatever circumstances I am. I know how to get along with humble means. Kahit wala, kaya ko. No? I also know how to live in prosperity. Natutunan ko to. Proseso to. Okay? Pero yung maganda po dito, kaya ako hinighlight yung I also know how to live in prosperity. Kasi kadalasan po, yes, kaya po nating mag-strive, kaya po nating magtiis ng hirap. Pero saan po tayo natitest? Natitest po tayo in prosperity. Kasi minsan kapag bless po tayo ni Lord, no, ng pera, no, ng blessing financially, minsan hindi po naman natin alam kung paano gamitin. Gastos dito, gastos doon, pautang dito, hanggang mawala na. Diba? Kaya nga minsan yung mga lotto winners, hindi sila, inauubos nila, no? Yung mga napanalunan nila. Kasi they don't know how to live in prosperity, walang contentment. Okay? Hindi naging magandang steward. Kaya nga po, ang contentment ay natututunan. Dapat po ay natututunan natin to, pinapractice po ang contentment. Yun po yung part natin. Okay? No? So ngayon, ano po ba yung contentment? Ibig sabihin ba yan, hindi na ako mangangarap? Ibig sabihin ba yan, hanggang dito na lang ako, dito lang ako, content na ako. Hindi po ganun. Ito po yung contentment. No? Ang contentment daw, ito ay natututunan. No? Natututunan ito. Ito ay appreciating kung ano na yung meron ka. Okay? Lord, salamat. Nakakain akong 3 beses sa isang araw, na meron akong kanin, meron akong ulam. Thank you, Lord, kahit wala akong dessert. At least kumakain ako. Yan, being grateful, nagpapasalamat. Hindi ka dependent sa circumstances. At nakasentro ka sa Panginoong Hesukristo. Ang contentment, hindi po automatic. Hindi yung one day pagising ko, ay content na ako. Hindi. Natututunan nga yun, hindi automatic. Ang contentment ay hindi focusing on what you don't have. Ay, ano ba yan? Walang dessert. Ay, ano ba yan? Traffic na naman. Di ba? Ay, ano ba yan? Ang dami problema. Yan. And hindi rin po to ibig sabihin, content na ako, okay na ako dito, hindi ka na magsisipag, ayaw mo na mag-grow. Hindi po And ang contentment daw ay hindi having all you want, kailangan ko yan, bibiling ko yan, uutangin ko yan. Hindi po. Okay? And contentment is not focus on self. No? Pag contentment po, focus sa iba. Focus kay God, focus sa others. Yun po yung contentment. So, ang question po sa atin, no? Sa panahon na hindi po tayo kontento, ano po sa tingin natin ang sanhi nito? And ang very important question po is, kontento po ba tayo kay Kristo? Kontento po ba tayo kung ano pong meron po tayo ngayon at nagpapasalamat po tayo sa Panginoon? Hindi po ibig sabihin, hindi na tayo maghahangad sa buhay ng maganda.
Hindi. Ibig sabihin lang po na, Lord, kung nasan ako ngayon, maraming salamat. Dahil alam ko, yung hinahangad ko rin po sa buhay, matutulungan niyo ako maabot ito. Di ba? Ganun po yun. Ganun po yung contentment. So, ano pong message natin today? Guard your joy. Beware of joy robbers. Sinabi ko po kanina that the devil came to steal, kill, and destroy. Siya po yung robber. Pero si Jesus po came so that you may have life and have it abundantly. Si Jesus po, Diyos siya, nagkatawang tao, namuhay po dito sa mundo bilang isang tao, inakusahan ng mga mali ng kasinungalingan, siya po'y pinahirapan, siya po'y ipinako sa krus, siya po'y namatay, siya po'y inilibing. At noong ikatlong araw, siya po'y nabuhay muli upang bigyan po tayo ng pag-asa, upang bigyan po tayo ng abundant life and eternal life. Kaya kapatid, kung hindi mo pa sineseryoso yung relasyon mo sa Panginoon, ito na yung araw. Seryosohin mo na yung relationship mo sa Panginoon. Kung ikaw ay nasa isang maling relasyon, bitawan mo na yan. Ang seryosohin natin yung relationship natin kay Jesus Christ. Talikurin na natin yung mga kasalanan. Dahil yung mga kasalanan na yan ang joy robbers. Pumunta tayo kay Kristo. At kung yan ang gusto ng puso mo, sabayan mo ako sa panalangin na to. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa inyo. Tunay na ikaw ang nagbibigay ligaya at kasapatan sa aking buhay. Patawarin niyo po ako at ako po yung nagkakasala at tumatalikod sa inyo. Ibalik niyo po ako sa inyong presensya because in your presence there is fullness of joy. Tinatanggap po kita bilang aking Lord and Savior. Tulungan niyo po ako na mamuhay ng kalugod-lugod sa iyo, na may kapayapaan, kaligayahan at pagmamahal sa iyo at sa aking kapwa. In Jesus' name I pray. Amen. God bless you.